One-time interest waiver na iniutos ni Pangulong Marcos Jr. sa PhilHealth ating tatalakayin kasama ang suki ng Bagong Pilipinas na si Dr. Israel Francis A. Pargas, Senior Vice President ng Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. Doc Ish, magandang tanghali po at welcome ulit dito sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po, Asek Weng, at magandang tanghali din sa lahat ng ating tagapakinig at taga-subaybay. Doc Ish, paano po eksaktong ipatutupad ng PhilHealth ngayon yung one-time waiver of interest sa unpaid premiums na direktiba ni Pangulong Marcos Jr. At kailan po ito opisyal na magsisimula ngayong 2026? Actually, Asek, na-publish today yung ating policy circular on that, and so that will be effective 15 days after publication. So the implementation date is on January 24. So ito po ay para sa ating mga employers at ganoon din sa mga self-employed, mga businessman, business people na meron pong mga missed premium contributions starting July 2013 up to December of 2024. Magbibigay po tayo ng one-time waiver of interest para po doon sa mga employers na meron po nitong missed premium contributions. But gusto ko lang din pong i-clarify, Asek, na again, ang wini-waive po natin yung interest. Yun pong mga missed premium contributions ay yun po ang kailangan nilang i-settle. But because alam naman po natin na yung pong mga missed premium contributions ay napapatawan or nabibigyan ng surcharge ng 3% computed compounded monthly, so medyo malaki po yung ating interest as provided by the Universal Healthcare Act, kung kaya't meron pong mga employer na nahihirapan na isettle yung kanilang account. And so we are giving them now the chance na mabayadan yung kanilang missed premium contributions through this one-time waiver of interest. Ito po hindi automatic, Asek, no? Gusto ko lang i-clear. They need to apply and meron po tayong mga kondisyon na kailangang masunod bago po natin maaprubahan yung waiver ng interest ng ating mga employers. Doc Ish, paano kung hindi nila nabalitaan ito, nakalimutan nila, hindi sila nakapagsumite ng kanilang waiver? Meron pa po bang consideration? Well, ito pong ating waiver of interest will last for 1 year for the whole 2026. So they have so much time and ample time to apply or to request for the granting of the waiver of interest. And also, thank you very much to all our media partners, katulad po ninyo sa PTV4, for helping us disseminate the information. Of course, we will also disseminate the information through all our social media sites, sa head office and sa regional offices natin, and we will continue to inform the public, especially po yung ating mga registered employers na merong missed premium contributions. Doc Ish, sino-sino man po yung saklaw nitong general amnesty na ito? Kasama po ba rito yung business owners, private employers at self-employed na individuals na may utang mula July 2013 hanggang December 2024? Yes, tama po kayo. Ito po ay para sa ating mga business people, sa ating po private sector. Ganon din naman sa ating gobyerno kung merong government agencies na merong may mga missed premium contributions, and also the self-employed. But for now, Asek, ang uunahin po natin would be those who are employed. We shall be coming out with a separate policy issuance for the self-employed. So sa ngayon po, it would be the employed sector na sa tingin po natin ay aabot ng around 300,000 registered employers po na merong premium missed contributions ang masasaklaw or maaapektuhan itong ating waiver of interest. So kung halimbawa ang isang employer po on the average merong mga 25 to 50 employees, so medyo malaki po ang saklaw na membership nitong ating amnesty na ito o waiver.
Doc, sabi nyo kanina, meron 1 taon ang ating mga kababayan para mag-request. Ano? Meron po bang deadline o cut-off period, ang 1-year grace period na binibigay natin para makapag-settle na accumulated contributions? At ano yung mangyayari kapag hindi ito nasunod? So starting January 24 po, which would be the 15 days after the publication, hanggang end of the year po, ang granting of or prescriptive period of the amnesty. So, ganun din po naman, ito po kasing pag-a-apply nila ng amnesty, especially kung malaki yung kanilang kailangang isettle na account or yung missed premium contributions, they can also negotiate with us kung gaano nila katagal babayadan within that 1 year. Meron pong pwedeng 1 month, merong 2 months or 6 months, or pwede rin po na yung buong taon nila mababayadan or isi-settle yung account. So, may mga ganun din pong negotiation and conditions na mangyayari. Ngayon, kung hindi po sila makakapasok or makakahabol, so far sa ngayon po, ang amnesty natin is 1 year pa lang. So, kung hindi sila makakahabol and all, so ibig sabihin po ay sila ay mapapenalize through the application of the surcharges. So dito po sa pag-apply ng waiver, ano po yung mga kailangang isumite na dokumento ng ating mga benepisaryo para ma-avail itong waiver of interest? So automatic po ba itong ipagkakaloob ng PhilHealth? Meron pong 3 kondisyon sa ngayon na identified. Una po, yung pong employer, dapat po ay updated ang lahat ng information ng kanyang employee and yung company profile. Second po, this is not just about settling of accounts but also making sure na yun pong mga empleyado ay nakakakuha ng sapat na benepisyo from PhilHealth. Kung kaya't isa po sa kondisyon is nire-require natin na dapat yung mga empleyado po ay nai-register ng kumpanya sa ating primary care clinic or yung tinatawag na Yakap Clinic, at sila po ay nakakakuha ng benepisyo or meron po ng first patient encounter. And pangatlo po ay dapat po ay yung pong mga documentation na requirements, katulad nga po ng letter of request, katulad po ng certification that there is no ongoing litigation cases in the court for the company. Yun po yung mga kinakailangan nating mga dokumento. So kailangan po na yung pong 3 kondisyon na yon ay ma-comply ng ating employer bago po natin sila mabigyan noong pong waiver. And yung waiver of interest, ASEC, would depend also on the request number of months kung kailan nila isi-settle. So halimbawa po, isi-settle nila ng 1 month yung kanilang account. So, yan po ay 100% waiver of interest. Kung halimbawa naman po na 2 to 6 months, nila isi-settle yung pong kanilang account, yan po ay ang magiging interest na lang na ipapataw natin is 1%. Pero kung halimbawa po ang kanilang request is settling the account from 7 to 12 months, ay mapapatawan pa rin po sila ng 2%, maliles po ng 1% interest. Pero at least may ganung arrangement po, no? Kung halimbawa nagkaroon ng pera ngayon, gusto niya nang isettle yung kanyang interest, tapos pwede po bang butal-butal din? Kunyari sa gitna ng taon, makareceive ng mid-year bonus, pwede po ulit silang magsabi ulit kung ilan yung kaya nilang bayaran? Ito po would be through the negotiation. Meron pong yun pong unang request nila, nakasulat po doon kung gaano yung kakayanan nila or ilang buwan nilang mababayadan. But kung within the year po at halimbawa ang kanilang request is nung una ay 8 months, tapos nga, sabi niya nga po nagkaroon ng pera, magre-request po sila ng 6 months, then magkakaroon po ulit ng bagong negotiation. And also, ASEC, ito po ay ang kausap po natin dito are the employers, not the employees. Kasi remember, tayo po ay automatikong kinakaltasan ng ating premium contribution. Ay yung pong mga employer ang hindi nagre-remit or nagmi-miss ng premium payment.
So dapat ina-update din ng employer yung kanilang mga empleyado at syempre mag-usap sila kung ano yung terms at kung ano yung flexibility na pwede nilang i-apply. Tama po ba? Yes, tama rin po yun. And also, para po alam ng mga empleyado na yung pong kinakaltas sa kanila ay hindi pala na-remit or hindi na ibabayad sa PhilHealth. Tama. Samantala, ayon sa Pangulo, Doc Ish, natayang 300,000 yung makikinabang sa tinutukoy nitong PhilHealth, yung bilang ng mga tao dito. At anong sektor po yung may pinakamaraming unpaid contributions? Out of the 300,000 registered employers po, around 290,000 are private employers and around 10,000 ay government agencies po. So, sir, habang may amnesty, paano po masisiguro ng PhilHealth na mananatiling sapat ang pondo para sa benepisyo ng mga miyembrong tuloy-tuloy at tamang nagbabayad? Well, gaya po ng, alam nyo naman po, ASEC, nakapapasa pa lang ng ating General Appropriations Act for 2026 at meron po tayong pera na ibinigay ang gobyerno, yung pong subsidiya na para sa bayad ng premium contributions ng ating mga mahihirap na kababayan. At ganun din po yung pagsunod doon sa utos ng Korte Suprema na ibalik sa atin, yun pong tinatawag na 60 billion pesos na dati ay napalipas sa gobyerno. And of course, ganun din po ang mas maayos na pangungulekta or collection efficiency natin for those naman for direct contributors who are going to pay for premium contributions. Plus, of course, ang pagiging masinop at matipid natin sa paggastos ng pera ng ibinabayad ng ating mga miyembro. Gaya po ng ating sinasabi, ang bawat piso po na ibinibigay sa atin ng ating mga miyembro, dapat po ay ginagamit natin maayos at ito ibinibigay natin na may karampatang benepisyo para sa ating mga miyembro. So kasabay po ng amnesty, hinihikayat din yung pag-update ng records at employee registration. Ano po yung mga konkretong hakbang na kailangan gawin ng employers at mga self-employed members? Well, opo. Unang-una po, katulad po halimbawa, yun pong sa updating ng information ng kanilang mga employees. So katulad po halimbawa, yung isang empleyado, siya pala po ay nag-asawa na. So yun pong updating man lang ng declaration ng kanyang status at kung sino yung kanyang asawa o halimbawa po ay nagkaanak na. Yun pong mga additional dependents, qualified dependents, yung pong pagdideclare ng mga ganong information para po kung kakailanganin, wag naman sana, ang PhilHealth at dahil mako-confine, ay wala na po tayong mga kailangang intindihin pa dokumento na kailangan pong i-submit sa atin sa mga ospital. Or halimbawa po, ang updating po ng company profile, kung dati po ang kanilang empleyado ay 40, ngayon po ay 50 na, so dapat po ina-update natin yung mga ganong bagay. Ganon din po, alam naman po natin na may mga increase ng sweldo, so dapat po ay merong updating din on those data. So yun po yung mga kinakailangan na may update natin para po up-to-date yung ating data sa PhilHealth. Doc Ish, hingi na rin po kami ng update sa Yaman ng Kalusugan Program o PhilHealth Yakap. Gaano karaming lugar na po sa bansa yung naglunsad ng programang ito? Well, actually po yung ating Yakap program, ito po dati yung tinatawag nating konsulta. So ito po nung inilunsad natin is implemented already nationwide at dahil ito po ay sa ngayon meron po tayong around 4,002 accredited Yakap clinics at around 6,000 plus na accredited primary care physicians na siyang nagbibigay ng pong mga serbisyo. Sa ngayon din po yung ating Yakap program, aside from the regular benefit na libreng konsultasyon or check-up, yun pong libreng 21 drugs at libreng 13 laboratories and diagnostics ay in-expand po natin ito at in-include po natin yung libreng tinatawag na gamot or another 54 drugs na libre ding makukuha sa mga accredited Yakap clinics or accredited pharmacies na ito po naman ay
nakabase sa benepisyo na 20,000 pesos a year per person para po makuha ng libre itong mga gamot na ito. Ganon din po, in-expand natin yung YAKA program. Meron na po tayo ngayon na libreng screening test for cancers. So katulad po sa breast cancer, libre pong makukuha yung screening na breast mammography at saka po breast ultrasound. Para naman po sa liver cancer, yung pong blood exam ng alpha-fetoprotein. Kung halimbawa naman po lung cancer, ay libre po yung low-dose chest CT scan. At kung ito naman po ay colorectal cancer, ang screening test po na libre dito is the colonoscopy na makukuha po sa ating mga accredited diagnostic centers and accredited hospitals for the screening test. Ulitin lang po natin, Doc Isha, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, sino-sino po ang eligible at paano po ba mag-enroll sa YAKA program? Ang lahat po, ang sinasabi po sa Universal Healthcare Act is ang bawat Pilipino dapat ay registered to a primary care of choice or a YAKA clinic. So lahat po tayong Pilipino ay eligible because according also to the Universal Healthcare Law, ay lahat ng Pilipino ay miyembro na ng PhilHealth. Madali lang pong magpa-register sa PhilHealth, sa YAKA Clinic. Una, they can visit our website para po tingnan or pumili doon sa ating mga accredited YAKA clinics. Kasi po, ang pagpaparegister po is dependent kung sa ano po yung pipiliin ng member, kung alin yung mas convenient for him or for her, mas malapit sa tinitirhan or mas malapit sa kanyang pinagtatrabahuhan. At once nakapili na po, they can register through either online, also through our website at www.philhealth.gov.ph, or using the eGov app dahil nakalink din po tayo, or offline po, manually, pwede po silang pumunta sa ating mga opisina nationwide para po magpa-register, or halimbawa po ay doon mismo sa clinic na kanyang napili, pwede rin po doon siya magpa-register, or kung halimbawa naman po ay nakakonfine ang pasyente or miyembro, meron po tayong mga P-cares sa mga ospital na pwede po sila doon magpa-register. Ayan, malinaw. Dapat lahat tayo ay miyembro na ng PhilHealth. Doc Ish, mensahe o paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Opo, at maraming salamat, Asek, sa pagkakataon. Muli po para sa ating mga employers, na-publish na po yung ating policy circular on the one-time waiver of interest. Sana po inyo itong basahin at para po doon sa may mga missed premium contribution, sana po ito ay kanilang i-avail para po naman masettle na nila yung account nila sa PhilHealth. Otherwise, baka po mamaya magkaroon tayo ng mga legal actions on this. And pangalawa pong paalala ko lang, Asek, sa pagkakataon, yun pong ating mga accredited healthcare facilities, we have extended the filing of renewal of accreditation up to January 14. So they still have a week to go para po makapag-file ng kanilang renewal of accreditation to any PhilHealth offices. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Israel Pargas, Senior Vice President ng Health Finance Policy Sector ng PhilHealth.